Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang Amir from Japan. Kabayan Sagittarius, this reading is for you. Tingnan natin ang tao na nakakonect sa'yo. Palagi naman natin itong ginagawa. Kaya hindi ko na-explain. Tingnan lang natin ang kanyang nararamdaman sa'yo, vice versa. Intention, behavior, your feelings, ano yung hidden at advice. Saka syempre sa mga nakahiwalay dyan, kuha tayo ng mga messages, nakahiwalay o gusto ng clarity, ano? The messages and the clarity na you want. Kuha tayo mamaya ng ganyan. Vice versa palagi sa mga gusto magpa-personal reading, all the details po is in description below. Pwede itong kapatid mo, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Tao na nakonect kay Sagittarius. Vice versa, ano ang nararamdaman mo kay Sagittarius? King of Wands. Okay, nararamdaman niya sa iyo. Nararamdaman niya sa iyo, syempre handun yung point kung kayo is nagkahiwalay. Kung kayo sa kahiwalay nito, gusto kanya kausapin. Sa nakikita ko dito, no? Gusto kanya kausapin, nandun siya sa point na may mga bagay siya na gusto niyang, hindi ko alam kasi medyo urong-sulong kasi yung sitwasyon ano, dito sa Sagittarius. Nagkakaroon siya ng urong-sulong na actions, pero gusto kanya kausapin. Yun ang nakikita ko dito sa connection na ito. Siyempre, they thinking of you about something partnership or something dealing. Pwedeng nandun sa point na yun sa nakita ko dito sa kanya, no? Yan, yun ang nararamdaman niya. Sa mga nagkahiwalay dyan, they want to see the clarity or the fact or yung, ko alam parang nandun, pero wala naman kasi wala kasi siyang kilos. Actually dito, yun ang nakikita ko sa kanya. Yun, nararamdaman niya sa'yo yun. You are the king or you are the king or the queen of the situation. Ganon. Babae ka man, ganon. Kung lalaki man, ganon din. King or queen kayo. Sa nakita ko dito. Kung kayo naman is, sa mga nagkahiwalay dito, medyo nakakaramdam siya ng ano, no? Nakakaramdam siya ng ano yun, yung hot and cold connection when it comes sa inyong dalawa, nandun sa point na yun. Yeah, siguro minsan, siguro in the past, naging in and out kayo or naging hot and cold o palagi kayo minsan na hindi kayo nakakaintindihan. Pwedeng nandun sa point na yun, no? Sa mga magkarelasyon, no? Sa may mga magkarelasyon na walang third party. So, may ganun no? Sa mga walang magkarelasyon, walang third party, Sagittarius, ang connection, nararamdaman niya sa'yo, ikaw daw yung tao, Sagittarius, na palagi ka daw na, o ano, ganito, ganyan, ano, yung parang, siguro medyo matanong o masalita o ma-question ka. Parang nandiyan siya sinasabi. Kaya minsan napapaisip siya, ano? Saan? Parang hindi niya alam kung ano yung isasagot niya siguro sa'yo, ganyan. Pwede rin na nabubulol-bulol to o hindi niya alam talaga yung gusto niya sabihin niya talaga sa'yo. Kasi minsan, siguro hindi yung pagiging direct mo rin siguro or prank ka mo or nahanding yung point na mausisa ka rin siguro or sa iba yun nga, maraming, siguro pwede rin kasi na parang ang dating sa kanya is, basta gano'n siya sa point may mga sinasabi ka raw sa kanya or masalita, ganun. Yun ang nararamdaman niya sa'yo. Dito daw. Kung kayo naman is may third party, oo, may third party. Diba? Ang nakikita ko nga dito, when it comes sa third party, nahandun yung point na may nakikita ko na yung isang tao na lulungkot siya. They feel they feel rejected, they feeling abandoned, may mga bagay na hindi niya kaya i-accept when it comes in this connection, no? When it comes sa may mga third party. Sa nakita ko. Tsaka kung may alam ng isa sa inyo, vice versa, no point, kasi wala naman yung pangalan mo dito, alam ng isa sa inyo yung ginagawa nyo. O pwedeng alam niya talaga na ganun ka, or alam mo talaga na ganun siya. Kaya dun siya nakakaramdam siya ng pain. Or hindi niya ma-accept na, bakit ganun? Bakit ganyan? Sa point na yun. Tao na nakakonect kay Sagittarius, vice versa, ano ang intention mo kay Sagittarius? Intention mo, bakit puro sword to?
Okay, intention niya sa'yo. Oo nga 'no, may third party sa iba. Kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na 'to, intention niya sa'yo, hindi daw niya alam, eh. Hindi niya alam kung nando'n siya sa point na hindi niya alam kung ile-let go ka niya, o hindi niya alam kung ika-cut ka niya, o hindi niya alam kung kailangan niya pa ba na magkaroon ng renewal when it comes to this connection. Hindi niya alam sa mga nagkahiwalay diyan. As in, hindi niya alam. Pero nando'n siya sa point na they want to speak out, no? When it comes in this intention. Intention niya is, syempre, I want to speak out, I want to talk to you. Parang nandiyan sa point na yun, pero they feel trapped and stuck in this connection. Medyo nalilito ata tong tao na to sa nakikita ko dito kasi nahahatak siya ng connection sa mga nagkahiwalay, ano? Masyado siyang nagkakaroon ng stress, anxiety, depression, or they feel painful talaga this time. May mga deep unhappiness kasi ako na nakikita sa kanya this time, ano. And then also, kung kayo naman is in connection na walang third party, is isa sa inyo is, ang hindi ko lang maintindihan is, intention niya kasi sa'yo is, syempre, to giving you help or to giving you kung ano yung kakayanan na pwede kong maibigay sa'yo o yung tulong na pwede kong maibigay sa'yo. Yun nga lang, ang nakikita ko sa kanya, medyo may mga bagay siya na hindi niya kaya. Hindi ko alam why. Yun na nakita ko. Intention niya is kung ano yung kaya niya na maibigay sa'yo, yun yung ibibigay niya sa'yo. Yun na nakikita ko sa mga walang third party dito sa sitwasyon. Handi naman din kasi yung pagiging awareness when it comes sa connection na to. Ikaw ito or siya. Kung kayo naman is may third party, oo. Sabi ganun. Gandun din yung point na intention niya is wala. Tinatanggap niya na ma-stuck o matrap siya sa connection na ito. Kasi handun yung nurturing, handun yung loving niya sa'yo, no? Or vice versa. Yun na nakikita ko dito sa connection na to. Ay, ganun. Baka mabaril ka sa luneta. Ay, sabi ko na eh. Tingnan natin. Anong behavior? Tao na nakakonect kay Sagittarius. Ano ang behavior mo kay Sagittarius? Vice versa. Anong behavior mo kay Sagittarius? Tao na nakakonect kay Sagittarius. Vice versa. The Wheel of Fortune. Okay. Pwedeng explain mo sa akin? Wheel of Fortune? Okay, behavior niya sa iyo. Behavior niya sa iyo, sa mga nagkahiwalay dyan, behavior niya sa iyo is, wala kasi siyang movement sa nakikita ko, but andun siya sa point of thinking about improvement when it comes in this connection, no? Nandun siya sa point na ipagkakaroon ulit tayo ng connection, why not? Nandun sa point na yun. Kung hindi, okay lang din kasi nandun siya sa kung mapagbibigyan mo lang uli siya ng forgiveness. Kasi andun yung behavior niya is, gusto ko na magkaroon tuloy ng connection or magkaroon ng forgiveness in this connection. No, yun nakikita ko. Or nandun yung point na mabuo yung 10 of Cups. Ganyan. And I try to work it out again. Nandun naman siya sa point na yun. Kaso hindi ko nakikita kasi yung action nito. No, this is it's more on frustration kasi. Yan, behavior niya sa'yo, ganun. Parang inilaan na lang niya sa divine yung connection na ito sa mga nagkahiwalay, ano. And then also, sa mga nagkahiwalay rin kasi, talagang isa sa inyo na sobrang na-trap or na-stuck dito sa sitwasyon. Kung kayo naman is in-connected, na wala naman talagang third party, ang behavior niya sa'yo is, alam mo yung sitwasyon na ang cycle ninyong dalawa is para kayong gulong na minsan nasa taas, minsan nasa gilid, nasa ilalim, nasa gilid, nandun. Yung cycle nyo daw is ganun daw. Behavior niya sa'yo is, yun nga, sa haba-haba man din ng panahon o sa haba-haba na pinagdadaanan natin, parang ang dami kong natututunan lalo sa relasyon na ito, nandun siya sa point na yun. Kaya yung behavior niya is, ganun din, is to allow the universe to take this connection sa nakikita ko dito, maging slow man ito or maging fast man, nandun siya sa point na mas more siya magiging patient when it comes in this connection. Oy?
Okay, eto yung sa mga ano, ako kasi kung may mga third party, siyempre, yun din, tulad ng sinabi ko kanina sa may mga walang third party is yung connection niyo na isa sa inyo is paulit-ulit na nagkakaroon ng nagbibigay sa'yo ng frustration o nagbibigay sa'yo ng painful, ganyan. So nakita ko 'to, maaaring matagal na rin kayo nito, puwedeng gano'n, sa may mga third party, yun. Parang ano ka lang, puwedeng ano, parang maging habaan mo pa yung pasensya mo para sa akin. Gano'n din sa mga magkakarelasyon, puwedeng habaan mo pa yung pasensya sa akin, parang nando'n sa point na yun. Or vice versa, or hinahabaan niya talaga yung pasensya niya pagdating sa'yo. Tao na naka-connect kay Sagittarius, vice versa. Ay, hindi. Sagittarius pala, anong nararamdaman mo sa tao na to? Sagittarius, anong nararamdaman mo sa tao na to, vice versa? Ano ang nararamdaman mo sa tao na ito? Okay, nararamdaman mo sa kanya, sa mga nagkahiwalay. Sa mga nagkahiwalay, oo, ganun din. Nararamdaman mo sa tao na to na sobrang lungkot niya nung nagkaroon ng hiwalayan. Talaga, no? Na sobrang nasaktan siya, nalungkot siya sa nakikita ko dito. Na yun nga, masyadong naging unfulfill yung situation or yung connection na to. Nararamdaman mo naman sa kanya na talagang binigay naman niya yung effort niya pagdating sa connection, ganyan. Binigay niya yung best niya, andun yung tibay din ng loob niya, andun din yung determination niya, at andun din man yung focus niya pagdating sa iyo, no, sa nakikita ko dito. Yun. Kumbaga nararamdaman mo na parang sobra yung lungkot niya na naganap o nangyari because of this connection. Yan. And then, kung kayo naman is connected, na walang third party, nararamdaman mo sa kanya, siya yung tao na ano, malungkutin, no? Sa nakita ko ito, malungkutin, minsan, you feel na minsan, hindi ko alam kung di sa pagod, kasi you feel that yung tao na to sa guitarist is parang minsan drain siya, ganyan, o nandun yung may mga nararamdaman na parang may mga iniisip siya na malalalim na bagay o sitwasyon or nandun yung mga pag-isolate sometimes siguro, ganyan. Nararamdaman mo sa kanya yung um, parang nakikita mo na parang may mga, ano yun, yung feel empty yung aura niya sa nakikita ko dito. Yan, may mga lungkot. Nararamdaman mo yung lungkot niya o nararamdaman mo na parang may nalulungkot siya o napapagod siya na hando sa point. Siyempre, ando na naman yung nararamdaman mo sa kanya. Talagang ano, focus talaga, tsaka nag-e-effort talaga siya pagdating sa'yo. Alam mo yun, andun yung strength talaga niya, tsaka yun, talagang tibay ng loob niya pagdating sa'yo. Yun, alam mo naman din pala. Sa may mga third party naman, sa may mga third party, siguro alam niyo naman na to, yun, no? Hmm. Yan. So, may mga third party, yun, nagkakaroon ng pag-aaway or magkakaroon kayo ng pag-aaway, hindi pagkakaintindihan, or minsan nandun yung point na hindi mo siya naiintindihan talaga or hindi kanya talaga naiintindihan. Kasi isa rin yung sa nagiging, because of the negativity na, because of the third party, nagkakaroon talaga na misunderstanding, no, sa connection na ito. Pero nararamdaman mo pa rin sa kanya na, yung may mga bagay na hanggang ngayon hindi mo pa rin ma-accept, hanggang ngayon ganito, hanggang ngayon ganyan, hanggang ngayon umiiyak ka pa rin, hanggang ngayon, yun. Siguro nakikita mo na nalulungkot siya, or vice versa. Ganyan. Parang walang nagbabago dito so may mga third party Tingnan natin anong hidden ng connection na ito. Ikaw ito or siya ha? Anong hidden ng connection na ito? Vice versa. Ikaw ito or siya? The Star. Ano ba yan? Ano po to? Okay, hidden ng connection na ito. Ikaw ito or siya. Ang hidden nito kasi is they try to heal yung feelings na nararamdaman ng tao na to, no, sa nakikita ko dito. They try to heal. Pero, ang nangyari sa kanya, nahatak pa rin siya ng nakaraan. Pero pilit siya nagpapakatatag, pilit siya nagpapaka-strong and scam sa sarili niya. Sa nakikita ko dito. Pilit niyang ginagawang, pilit niyang ginagawang mabago yung situation sa nararamdaman niya
pero naiisip niya yung connection na to. Kasi para sa kanya, or alam mo yun yung parang may mga tension na hindi nare-resolbahan or tension na hindi pa resolving. Yun ang nakikita ko dito sa tao na to. They try to heal. Pwedeng sa sarili niya, or pwedeng yung kung may mga third party, ganun din, they try to heal this connection, pero nababalik-balikan niya pa rin yung dating ugali. Diba? Ganun. Ang nakikita ko dito. Wow, ang hirap naman ito. Diba? Tingnan natin advice. Universe, ano advice mo kay Sagittarius? Okay, when it comes sa advice, puro ano to Okay. When it comes sa advice, is you need to find peace. Whatever holding you back sa nakaraan, or whatever holding you back na mga kailangan mong kasi you need to accept all the lesson no? From the past. Is this the time to let it go yung mga bagay na yon? Kasi you need to accept all the lesson na you learn from the past. You need to trust to your intuition, listen to your inner voice. Ang sinasabi rin dito, you need mo to find peace. Peace ang sinasabi. Kailangan mo rin this time is the harmony. And kailangan mo daw pag-isipang maigi yung plano na gusto mong mangyari sa buhay mo. It's a time to place your future is in your hand. Ang sinasabi rin dito, no? And then, i-guide ka naman ng ng intuition mo, or sometimes sa panaginip, pwedeng nahandun sa point na yon. And syempre, umiwas ka sa mga sitwasyon na mag-struggle ka doon, o sa mga sitwasyon na magiging complicated, no? Ang sinasabi rin dito, always be organized, try to make it balance din ang sinasabi dito. And kailangan din daw is duality, no? Or give and take connection sa mga tao. Yan ang sinasabi dito. Always control and balance. Kung may mga bagay o sitwasyon na need mo nang abandonahin, going toward to inyo, gawin mo. Or kung may mga bagay na kailangan i-revealing again, o to structure again, gawin mo. Kung makakagood yun or hindi. Kung hindi naman, why not? You need mo na lang i-leaving behind yon mga bagay na yon and accept all the lesson, diba? Tingnan natin, message, clarity or message. Okay, love me, leave me. Oh, back on port feelings, unstable affection. Sa mga nagkahiwalay dyan, ganun no, parang naging hot and cold connection, or nando yung point na kung may mga third party din, yun nga, mamahalin mo ko, kailangan mo ko, tapos yan na naman, tapos yan na naman, tapos yan na naman. OMG. Diba? Ganun talaga ang love. Gaslighted, manipulated, doubting yourself, twisted truth. Ayan na, Diyos mo yun. Ikaw ang palaging nasa isip niya. May mga sitwasyon siya na hindi niya masabi. Nandun yung pagiging, alam mo yung pagiging, isa sa inyo kasi is napaka-very sensitive din sa nakikita ko dito. Siguro it's more in emotions, no? Masyadong emotional ang nakikita ko dito. Isa rin is alam mo yung parang i-manipulate niya yung connection. Sa nagkahiwalay man yan, or sa may mga third party, kung mga nagkahiwalay sa inyo is nado yung point na namamanipulate pa rin siya ng connection na ito. Maybe ikaw ito or siya. Ganun din sa may mga third party na mamanipulate siya ng connection na ito kahit na nakakaramdam siya ng sadness and pain sa connection na talking to the void, texting them, no reply, left hanging. Nahahang yung sitwasyon, parang they always waiting for your messages, or they always waiting na kausapin mo siya or kumunik ka sa kanya, or vice versa to Sa ganun din naman sa mga may third party. Ganun. May mga bagay siya na gusto niya sabihin sa'yo pero hindi niya masabi. May mga bagay siya na gusto niya ng clarity pero hindi niya ikaw maharap. Ganyan. Yun ang nakikita ko dito sa sitwasyon na ito. Parang nahahang lang din siya. No, kasi they feel na parang hindi ka rin naman magsasabi ng totoo, or nandun yung point na hindi ka rin naman magre-reply if ever sa text message yun, or nandun yung point na i-ignore mo siya. Okay, I keep stepping towards you only to fall away again. Alam mo yung when it comes sa mga nagkahiwalay, nahandun yung point talaga na kahit sa mga magkaka-connection na o kaya may mga third party,
Alam mo yung isa sa inyo, pinipilit niya talaga yung best niya para togetherness when it comes in this connection. So nakikita ko dito, siyempre sa mga magkakahiwalay naman, ganun din, no, ang nakikita ko dito is gusto niya pa rin naman na magkaroon ng connection sa'yo, pero handun yung point na parang binabaliwala mo siya o nagkaroon ng pagbabaliwala. Ganun din sa mga may third party ha. Yun, parang ang hirap naman nito. Ayoko na ganito kanina. Reaction talaga natin, ano eh, no? There's something behind your eyes, what you're hiding. Uy, sa may mga third party dyan, no? O kaya sa may mga connection, nararamdaman niya na may secret ka. Or vice versa, no? Andun din sa may mga third party, alam niya na may secret ka. Sa may mga nagkahiwalay naman dun, yun nga, dito sa point kasi, minsan hindi niya ma-explain yung mga tingin mo o yung mga gustong sabihin mo o yung hindi niya alam. Hindi niya alam. Nandiyan siya sa point na, ha? Ha? Ano yun? Parang, ha? Walang paliwanag? Ha? Ano yun? Hindi ko naintindihan. Parang nandiyan siya sa point na yun. Or minsan hindi kayo makaintindihan talaga, no? Yan. And you are the one regret I can't let go of. OMG. My God. Maaring isa sa inyo nag-iisip na ano, na I want to let it go sa situation na rin ganun. Or pwede rin naman kung may mga sa third party dito, isa doon sa sitwasyon na yun, isa sa tao na yun na nagkakaroon na gusto na parang may something na kailangan ko na ata tong i-let go na doon sa point na yun, ano. Or yung hando yung sitwasyon na sa mga nagkahiwalay, yun nga, parang nagkakaroon ng pagsisisi, no? Sa sitwasyon, pero nahahatak pa rin siya na nakaraan sa mga nagkahiwalay. Ganon din naman sa mga may third party, nahahatak pa rin siya ng ano, kasi I can't let go of. Hindi ka pa rin niya maiwan. Kasi handun yung connection. Kahit na alam niya at nakikita niya sa mga mata mo, na alam niya at nararamdaman niya sa mga hakbang mo, sabi ganun. Hindi ka pa rin niya maiwan. Kahit na nagkakaroon ako ng regret or sadness sa sitwasyon, di ka pa rin niya kaiwan. Kahit na mahang na lang siya, they accept it, no? Oh, ganun. Siya nga na eh. Yun. Well, mahalin niyo yung sarili niyo. Arigatou namaste, God bless.